Isa akong bilyonaryo. Kabanata 186187188189190. Nararamdaman ni Marvin ang lambot ng kanyang katawan, at ang galit sa kanyang puso ay unti-unting nag-uumapaw. Tumalikod siya at hinawakan ang payat na baywang ni Julie. Kahit na dahil sa kanilang mga aksyon, ang mga damit ni Julie ay nakataas, naramdaman ang sobrang makinis na balat ni Julie. Nanginginig ang mga kamay ni Marvin. Hinawakan niya ang gilid ng silk underwear ni Julie. At alam niya na hanggat dahan-dahan siyang nag-swipe pababa, ang kanyang mga kamay ay maaaring ganap na dumudulas sa baywang ng kanyang pantalon. Ngunit sa oras na ito, biglang nakarinig ng sigaw si Marvin, ang buong tao ay agad na nagising, mabilis na itinulak si Julie sa isang tabi, gustong direktang tumayo at tumakbo sa kabilang panig. Ngunit napilitan si Julie na ilagay si Marvin sa ilalim ng kanyang katawan. Natatakot si Marvin na saktan si Julie. Para sa isang sandali, siya ay walang paraan upang tumayo mula sa lupa. Sa oras na ito, ang isang napakamayabang na boses ay tumatawa at unti-unting umalis, at ang karamihan ay nagsisimula ring maglaho ng dahan-dahan. Naunawaan kaagad ni Marvin na si Kuya Gerald ang nagturo sa masamang tao ng leksyon at diretsyong umalis. Oo naman, nang makita ang ganoong sitwasyon, hindi na hinayla ni Julie si Marvin. Tumayo si Marvin at diretsyong tumakbo. Matapos sumugod si Marvin sa gitna, nakita niya ang isang batang lalaki na nakahandusay sa lupa, umuubo. Nagmamadaling lumapit si Marvin at tumingin. Napag-alaman niyang may mga bakas ng paa ang katawan ng bata, itim at asul ang mukha nito, at dumudugo ang ilong at bibig. Nagulat si Marvin. Ang lalaking nasa harapan niya ay halatang naghihirap para sa kanyang sarili. Sobrang sama ng loob niya. Siya ay tumingkayad at sinabi sa lalaki, "Kuya, okay ka lang ba? Dadalhin kita sa ospital." Ngunit diretsyong iwinagayway ng bata ang kanyang kamay at walang pasasalamat na sinabi kay Marvin, "Hindi ko na kailangang pumunta sa ospital. Umalis ka." Tumingin si Marvin sa bata, ngunit sinabing may gusot na mukha. "Ganito ka na nabugbog. Mabuti pang pumunta ka sa ospital. Don't worry. Babayaran kita." Malinaw ding nakita ni Marvin na ang kalagayang pinansyal ng lalaki ay halatang hindi masyadong maganda, at ang kanyang mga damit ay medyo sira-sira, na hindi gaanong naiiba sa kay Marvin. Tinatayang ito ang dahilan kung bakit siya tinutumbok ng mga nakababatang kapatid sa ilalim ni Gerald. Bagamat gusto nilang humanap ng kapalit para kay Marvin, kailangan nilang maging 67% man lang katulad ni Marvin. Ngunit kinagat ng bata ang kanyang ngipin at sinabi kay Marvin, "Wala akong kinalaman sa'yo. Huwag mo akong tulungan ng ganyan. I tell you I don't need it." Dahil doon, biglang tumayo ang bata. Bagamat nanginginig ang kanyang mga binti, tuwid na tuwid ang kanyang bulugad. Napabuntong hininga si Marvin at naunawaan na napakahirap para sa gayong mga batang lalaki na tanggapin ang tulong ng ibang tao, lalo na sa kasalukuyang sitwasyon. Isang hininga lang sila, kaya kinailangan nilang manatili dito. Alam ni Marvin na kahit maabutan niya, hindi tatanggapin ng taong ito ang kanyang tulong. Sa ibang paraan lang daw siya matutulungan. Gayunpaman, nakita ang kaawa-awang hitsura ng taong ito, talagang malungkot ang mukha ni Marvin. Bagamat hindi nabugbog si Marvin, itinuring siya ng kapatid ni Gerald bilang Marvin. Nawala lang ang mukha ni Kuya Gerald at napagtripan siya ng ganito. Nakakatayo pa ang bata, pero kalahati ng buhay niya ang nawala. Kung hindi maganda ang pagtrato niya, tiyak na magkakaroon siya ng sequelae. Dapat magturo si kapatid na Gerald ng magandang aral, kung hindi ay maaaring walang magawa si Kuya Gerald sa hinaharap. Sa pag-iisip nito, dumiretso si Marvin sa direksyon ni Gerald. Ngunit hindi nakadalawang hakbang si Marvin, ngunit nalaman niyang hinawakan muli ang kanyang kamay.
Sa pagbabalik tanaw, si Julie na naman. Sumimangot si Marvin at walang magawang sinabi kay Julie. Hindi mo ako hinayaang magkaroon ng direktang salungatan sa kanya ngayon, ngunit ngayon ay hindi mo man lang ako hayaang magpaliwanag muli. Ngunit maingat na hinikayat ni Julie si Marvin at sinabing, natapos na ni Gerald ang pagpalo ng mga tao ngayon. Wala nang saysay ang pagpunta mo sa nakaraan ngayon. Hayaan mo na siya sa ganitong paraan, okay? Hindi. Hindi lang dahil sa maling tao ang natama niya, kundi dahil na rin sa ugali niya. Napakasaya bang manakit ng tao? Ngayon, baka makatama siya ng iba dahil sa pagkakamali ko. Bukas, ako ang sasampalin niya dahil sa pagkakamali ng iba. Dapat kong ipaalam sa kanya na ang ganitong uri ng pag-uugali ay mali, at ipaalam sa kanya kung ano ang katarungan at kung ano ang katarungan. Pero hindi ikaw ang kalaban ng mga tauhan ni Kuya Hao. Hindi mo alam na may thug si Kuya Hao na dalubhasa sa karate. Mahigit 2 metro ang taas niya at may timbang na mahigit 200. Paano siya matatalo ng manok na tulad mo? Nang marinig ito, sinabi ni Marvin. So ano? Laging kailangan ng hustisya at hustisya sa mundong ito. Sa katunayan, pinag-iisipan ni Marvin kung hindi siya masyadong ligtas kung magdadala siya ng ilang eksperto mula sa kanyang pamilya, o palagi siyang umaasa sa kanyang sarili. Kung hindi niya magawa ang hustisya, tuturuan siya ng leksyon ni Kuya Gerald, na magiging biro. Nang marinig ito ni Julie, sinabi niya kay Marvin, gusto mo bang mamatay? Sinasabi ko sa'yo, kung mamamatay ka talaga, hindi ako mabubuhay. Agad na natigilan si Marvin. Sa pagbabalik tanaw, nakita niyang seryoso ang mukha ni Julie, halatang napakaseryoso. Inaalala ang pakiramdam kanina, muling lamambot ang puso ni Marvin. To be honest, kahit sinong lalaki ang ituloy niya, qualified siya. Higit pa rito, hindi alam ni Julie ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit siya ay talagang isang mabuting babae. Ngunit nangako si Marvin sa ina ni Joanna na habang buhay siyang magiging mabuti sa iyo, kaya kahit gaano pa ka-Jose si Julie, hindi niya makakasama si Julie. Pamantong hininga si Marvin at sinabi kay Julie, I'm just a poor boy. You're a rich family. Hindi tayo pwedeng magkasama. I advise you to find someone who's right. Bagamat nagsisinungaling si Marvin, sa pagkakataong ito ay naramdaman niyang maganda ang kanyang ginagawa. Gayunpaman, nang marinig ito ni Julie, nagpakita siya ng isang ngiti. May liwanag sa kanyang mga mata na hindi maipaliwanag ng malinaw. Sinabi niya kay Marvin, I just want a poor boy like you. I don't see the real rich second generation in my eyes. Nang marinig ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Marvin, at pagkatapos ay sinabi niya kay Julie nang nagmamadali. Ibig mo bang sabihin na kapag naging mayaman ako sa pangalawang henerasyon, titigil ka na sa panggugulo sa akin? Nang marinig ni Chen Yuki ang mga salita ni Marvin, direkta siyang natuwa at mabilis na sinabi. Oo, kung gusto mo talagang maging mayaman sa pangalawang henerasyon, hindi na kita guguluhin. Sa katunayan, ang puso ni Julie ay malapit ng mamulaklak. Tutal, lumaki siya sa mayamang bilog. Nakipag-ugnayan siya sa lahat ng uri ng mayamang ikalawang henerasyon. Ang bawat kilos ni Marvin ay hindi tulad ng isang taong mula sa mayamang pamilya. Hindi niya talaga kayang abutin ang mga ito. Nagpakita rin ng ngiti si Marvin at sinabi kay Julie, well, ito ay isang deal. Kung gusto kong maging mayaman sa ikalawang henerasyon, hindi mo na ako kayang tretuhin ng ganito. Nakangiting sabi ni Julie. Ang kabaligtaran ay pareho. Kung hindi ka mayaman na pangalawang henerasyon, dapat na maging boyfriend kita. Nang marinig ito ni Marvin, bamantong hininga siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Julie. Well, in that case, I'll prove it to you. By the way, hindi ka ba nakatira sa City, Washington?
How about waiting for me on the lawn in the middle of moonlight Washington at tanghali bukas? Alam ni Marvin na kahit direktang sabihin niya kay Julie na siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, hindi maniniwala si Julie. Naaalala niya ang papuri ni na Julie at Amor para sa pinakagit ng villa, kaya tuluyan na niyang pinaalis ang kanyang isip. Hanggat dinadala niya sina Julie at Amor upang bisitahin ang villa sa gitna, tinatayang maiintindihan ni na Julie at Amor kung sila ay mayaman o hindi. At bukas ng tanghali, Joanna buti na lang gusto din sumama, samantalahin ang pagkakataong ito, diretso kang Joanna sa villa. Sa oras na iyon, direktang ibinibigay ni Marvin ang villa kay Joanna sa harap ni Julie. Hindi lamang para ipahayag ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang mayamang ikalawang henerasyon, kundi para tuluyang masira ang mga iniisip ni Julie. Bagamat ito ay malupit para kay Julie, mas mabuti na magkaroon ng mahabang sakit kaysa sa maikli. Dapat siyang patuloy na magdusa mula dito, at hayaan siyang ganap na mamatay. Pagkatapos ng lahat, ang mga salita ay inilagay dito. Kailangang tuparin ni Julie ang kanyang pangako. Bukod dito, nais din ni Marvin na samantalahin ang pagkakataong ito upang makasama ng lubusan si Joanna. Pagkatapos ng lahat, sila ay nanirahan ng magkasama sa mahabang panahon, at oras na upang magpatuloy sa susunod na hakbang. Ang tanging regalo ko lang kay Joanna ay ang kwintas na kinuha ko sa hotel. Wala na akong ibang binigay, kaya itong villa na ito ang dapat na pangalawang regalo para kay Joanna. Ngunit nang marinig ni Julie ang mga salita ni Marvin, sinabi niya kay Marvin na may ngiti sa kanyang mukha. You've got an idea. Diretso mo akong yayain, pero sa ibang lugar tayo pumunta. Tutal na sabi na ni Amor noon na hindi madaling magkagulo ang may-ari ng villa na ito. Ang damuhan sa gitna is within the scope of the villa. Ayaw pa rin naming magkagulo sa nakaraan. Gayunpaman, umiling lang si Marvin at sinabi kay Julie. Di bale. Pumunta ka na lang dyan at hintayin mo ako mamayang tanghali. Pagkatapos sabihin ito, tumalikod si Marvin at naglakad palayo. Nakita ni Julie ang likod ni Marvin, ngunit hindi niya maiwasang mapangiti. Sa wakas, may pagkakataon na siyang hawakan si Marvin sa kanyang kamay. Pagkatapos umalis kay Julie, iniisip ni Marvin kung paano sorpresahin ka bukas. Bagamat hindi masyadong mahaba ang oras ng kanilang paghihiwalay, miss na ni Marvin si Joanna. At saka, medyo nag-aalala pa rin si Marvin. Hindi ko alam kung sinamantala ng mga tao sa dance troupe ang pagkakataong ito para ibuli ka Joanna. Ganun pa man, nang tumawag siya ilang araw na ang nakalipas, parang walang problema, at hindi ko alam kung ano ang mangyayari ngayon. Sa oras na ito, tinatayang natapos na rin ang pagganap. Inilabas ni Marvin ang kanyang mobile phone at gustong tawagan si Joanna para malaman kung kumusta na ito. Ngunit nang ilabas ni Marvin ang kanyang mobile phone, nalaman niyang naka-off ang kanyang mobile phone sa black screen. Hindi nakainik si Marvin. Nagawa niyang i-modulate ito ng matagal at binuksan ang kanyang mobile phone, ngayon lang niya nakitang tinawagan siya ni Joanna. Matigas ang puso ni Marvin. Hindi niya inaasahan na ngayon lang siya tinawag ni Joanna. Sa tingin niya ay hindi makausap si Yumanrong sa telepono at nag-aalala. Medyo naguguluhan din ang puso ni Marvin. Mabilis na tinawagan ni Marvin si Joanna, ngunit nalaman niyang naka-off ang mobile phone ni Joanna. Bigla na lang, medyo natarante rin si Marvin. Anong nangyari sa'yo? Hindi mo ba makontak ang sarili mo? Ngunit sa oras na ito, biglang nakatanggap ng text message si Marvin na si Frank. Kuya, nakilala ko ang aking hipag sa party at nagkaroon ng kaunting problema, ngunit nalutas ko na ito. Tapos nagdagdag siya ng eyebrow-picking expression bag sa likod. Nang makita ni Marvin ang sitwasyong ito, agad siyang gumon. Ano man ang nangyari, hanggat nandyan si Frank, hindi niya kailangang mag-alala.
Bagamat kadalasan ay medyo makulit ang kanyang nakababatang kapatid, mapagkakatiwalaan pa rin siya sa malaking tama at mali. Kaya't naka-off ang mobile phone ni Joanna, tinatayang wala ng aksidente pero nahiga na. Si Marvin ay ganap na nakahinga at nagsimulang mag-isip kung paano makikipagkita sa iyo bukas. Malapit na makuha ang Lamborghini ko. Hindi ako makakarating doon. Malaking bagay na mahanap muli si Kyle. Anyway, hiniram ko yung kotse ni Kyle last time. This time, hindi ko na kaya. Pagdating ng panahon, magde-drive ako ng luxury car papuntang airport para salubungin si Joanna. Hindi ba lahat ng tao sa grupo ni Joanna ay may boyfriend na nagmamaneho ng marangyang sasakyan? At ang Lamborghini ni Marvin ay mas mahusay kaysa sa kanilang milyon-milyong sasakyan, na natural na masusukat ang kanilang katayuan. Sa oras na iyon, ipapakita ni Marvin ang iyong Joanna sa harap ng mga taong iyon, upang igalang kanila. Sa pag-iisip nito, ang puso ni Marvin ay isang kagalakan, at pagkatapos ay diretsyong umuwi, nagsimulang magpahinga. Kinaumagahan, diretsyong bumangon si Marvin mula sa kama. Ngayon, maraming bagay ang dapat gawin, kaya dapat tayong maghanda ng maaga. Direktang lumabas si Marvin sa kanyang sariling komunidad, at pagkatapos ay diretsyo sa gilid ng florist, tila hindi siya seryoso sa iyong nagpadala ng mga bulaklak. Nang madaanan niya ang isang florist, huminto si Marvin. Bumili siya ng bulaklak noon sa florist. Naalala niya na siya ay isang napaka-cute na maliit na tindero sa oras na iyon. Noong panahong iyon, si Marvin ay hindi naintindihan ng paaralan dahil sa $1,000,000, at hinayla ka pa ni Joanna palabas ng tubig. Kaya gusto ni Marvin na bumili ng bulaklak para humingi ng tawad sa iyo manrong. Sa kasamaang palad, ang bulaklak ay hindi napunta sa iyo manrong sa oras na iyon, at si Joanna ay lumabas upang magtrabaho ng direkta. Iniisip ang mga nakaraang araw, napabuntong hininga si Marvin, ngunit mas mabuti na siya ngayon. Ang pagkabigla ng espiritu ni Marvin, dahan-daang itinulak ang pinto ng florist, direktang pumasok. Inisip din ni Marvin kung makikipagkita pa ba siya sa cute na tindera, at baka mapag-usapan niya kung paano pasayahin ang mga babae. Ngunit nang itulak ni Marvin ang pinto at pumasok, nalaman niyang ang tinderang nakilala niya noong araw na iyon ay nakalupasay sa lupa na may mapait na mukha, at may dalawang tao na nakatayo sa tabi niya. Ang dalawang lalaking ito ay isang lalaki at isang babaeng mataba ang ulo sa edad na 40. Yung isa naman ay lalaking nakasuit at sapatos, pero puno ng pagnanasa ang mga mata. Sa oras na ito, malakas na sinabi ng 40 taong gulang na babae sa tindero. Pwede bang mas makinis ka? Yayayain kitang magtrabaho, hindi kumain ng tuyong pagkain. Pagkatapos nun, sabi ulit ng babae sa lalaking nakatayo sa tabi niya. Nako, Stephen David, tingnan mo ang biro, dahil marami na tayong binili na rosas, tiyak na ihahatid namin ito sa iyong pintuan. Nang marinig ito, agad nang umiti ang lalaking nagngangalang Stephen na may malaking kasiyahan. Kung titignan ang katawan ng tindera ay mas walang konsensya ang kanyang mga mata, parang tupa na nahulog sa kanyang bibig. Gayunpaman, nang makita ng tindera ang 2 taong nakatitig sa kanya, lalo siyang natakot. Nanginginig ang buong katawan niya at maingat na sabi sa matabang babae na parang store manager. Manager, hindi ko ba pwedeng ipadala itong mga bulaklak? Obviously, takot na takot ang tindera kay Stephen at ayaw nang makipag-ugnayan pa sa kanya. Nang marinig niya ito, agad na nagsimulang magsalita si Stephen na nakatayo doon. Boss, napakasama ba ng serbisyo mo? Binili ko sa iyo ang 10,000 yuan, ngunit hindi mo ito maihatid sa iyong pintuan. Kailangan ko bang ilipat ang maraming bagay sa aking bahay ng mag-isa? Hindi, kailangan kong tanungin ka na lumipat ngayon, at kailangan kong hilingin sa kanya na ihatid ito sa aking bahay.
Sinabi ito ni Stephen, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tindera. Halatang hindi simple ang kanyang layunin. Nakilala na ni Stephen ang tindero noon. Noong mga oras na iyon, akala niya ay may magandang itsura ang tindera, kaya gusto niyang diretsyong kunin ang tindera. Sino ang nakakaalam, pagkatapos ng paghabol ng ilang sandali, nalaman niyang hindi madaling kunin ang tindero, at napakalaban niya sa kanyang sarili. Kung tutuusin, madalas makita ng tindera si Stephen na bumibili ng bulaklak dito, at iba ang address na pinupunan niya tuwing oras. Halatang magbabago ang girlfriend niya in 10 days and a half months. Tulad ng isang tao na ituloy ang kanilang sarili, tiyak na hindi maaasahan, kaya ang shop na ito ay napakalumalaban sa Stephen. Si Stephen ay gumugol ng maraming pagsisikap, nalaman lamang na ang kanyang pagtugis ng mga resulta ay hindi malaki. Sa huli, tinatamad siyang magpatuloy sa pag-iisip. Gumastos lang siya ng 10,000 yuan para makabili ng mga bulaklak sa tindahang ito, at pagkatapos ay hiniling sa maliit na clerk na ipadala ang mga ito sa kanyang villa. Pagdating ng panahon, normal lang na mag-isa. Kung may mangyari, di ba? Noong panahong iyon, sinabi ni Stephen na ang mga bulaklak na binili niya ay para sa tindera. Magpatawag man ng pulis ang tindera, wala itong silbi. Kung gumastos siya ng mas maraming pera upang pigilan ang tindero. Isa rin itong routine na madalas gamitin ni Stephen, at hindi ito madali. Hanggat may pera sa mundo, may mga babaeng hindi makukuha. Ang may-ari ng tindahan ay ganap na hindi pinapansin ang mga saloobin ni Liu Xiao sa tindera, at kahit na naiingit sa tindera. Kung tutuusin, madalas pumupunta si Stephen sa kanilang tindahan para bumili ng bulaklak. Sa unang tingin, siya ay isang mayaman na pangalawang henerasyon, at ang tindera ay nasa gitna ng kapalaran. Paano kung magsaya kasama ang mayamang pangalawang henerasyon at kumita ng kaunting pera? Paano ako narito araw-araw? Bukod dito, si Stephen ay nag-hello sa may-ari ng tindahan ng privado. Hanggat natapos ito, tiyak na bibili siya ng 10,000 yuan ng mga rosas mula rito. Ang ganoong malaking tubo ay natural na nagiging dahilan ng pagbilang ng may-ari ng tindahan kay Stephen. Higit pa rito, alam ng may-ari ng tindahan na si Stephen ay isang mayamang tao sa Moonlight, Washington. Hanggat maaari siyang mabuhay sa komunidad na ito, siya ay isang taong may mataas na kalidad. Kung siya at si Stephen ay nasa linya, maaari siyang sumali sa mas mataas na uri ng lipunan. Kaya nang marinig ito ng tindera, sinabi niya sa tindera, "Naririnig mo ba ako? Ang customer ay Diyos." Kung ano ang sinasabi ng customer ay kung ano ang sinasabi ng Diyos. Kung gusto ng customer na ipadala mo siya sa kanyang tahanan, kailangan mong ipadala siya. At saka, ang distansya ay hindi masyadong malayo. Ito ay sa malapit na villa area. Ipadala siya sa kwarto ni Stephen sa lalong madaling panahon. Inilagay lang ng may-ari ng tindahan ang clerk sa mga bisig ni Stephen. Narinig ng munting tindero ang mga salita ng tindera at alam niyang kung mananatili siya rito, wala siyang masasarap na prutas na makakain. Kaya kinagat niya ang kanyang ngipin at sinabi sa tindera, "Boss, tapos aalis na ako. Maaari mo akong bayaran ang aking sweldo." Kung tutuusin, alam din ng tindera na kung ang isang nagtatrabahong babae ay pumasok sa isang pangalawang henerasyong villa, may masamang mangyayari, kaya mas gugustuhin niyang talikuran ang trabaho. Ano? Pagkatapos ng lahat, si Stephen at ang may-ari ng tindahan ay may magandang relasyon, na maaaring pilitin ang may-ari ng tindahan na ipadala ang maliit na katulong sa kanyang mga bisig. Kung ang katulong sa tindahan ay umalis sa tindahan ng bulaklak, paano niya mahahanap ang katulong sa tindahan? Sa makatuwid, ang direktang pagkindat ng mata ni Stephen sa amo ay upang hayaan ng may-ari ng tindahan na mabilis na pigilan ang tindera. Naintindihan din ito ng may-ari ng tindahan at dumiretso sa tindera. Sinabi niya sa tindera,
Well, di ba sabi mo gusto mo nang mag-quit? Sure. Pero kusa kang nagre-resign, kaya mawawala ang sweldo mo ngayong buwan at bonus ngayong taon. Habarin mo ang uniform mo at dumiretso ka na. Ano? Ngayon ay halos kalagitnaan ng buwan. Hindi mo ako binayaran ng sweldo noong nakaraang buwan. May utang ka pa sa akin ng 1 buwan at kalahating sweldo. May utang ka pa sa akin ng komisyon at bonus sa pagbebenta ng bulaklak. Ibinawas mo ba ang lahat ng ito? Sa sandaling ito, ang tindera ay nasa estado ng pagkalito. Nagsimula lang siyang magtrabaho at nakahanap ng bahay. Bawat buwang upa, tubig at kuryente ay lahat ng gastos. Noong una, inaasahan niyang mananatili siya sa loob ng ilang panahon pagkatapos siyang mabayaran, ngunit talagang ibinawas ng tindera ang lahat ng pera. Nang makita ito ng may-ari ng tindahan ay agad na nagbigay ng napaka-proud ng ngiti. Ano ba? Aalis ka sa sarili mong pagkukusa. Ano bang problema ko? Walang kwenta kahit sabihin mong, break the sky. Halatang binubuli ng tindera ang tindera at hindi alam ang batas. Nang marinig ito ni Stephen, masayang sinabi niya. Tingnan mo, mas mabuting huwag kang madaling umalis sa trabaho ko. 10,000 rosas ang binili ko mula sa iyo. Iyon na ang magdala ng Chengdo. Paano ko masasabing nagkakahalaga ito ng daan-daang libong dolyar? Sinasabi ko sa iyo, ang kama sa aking bahay ay napakalaki at sobrang komportableng matulog. Mas mabuting tulungan mo akong ilipat ang mga bulaklak ng mabilis. Sa oras na ito, sinabi ni Stephen sa kanyang amo na may malaswang mukha. O siya nga pala, boss, ipapatahan kita sandali, at tulungan mo akong ayusin ang lahat ng mga bulaklak na ito, na makakaistorbo sa iyong negosyo. Ito ay isang maliit na biro, ngunit ito ay hindi paggalang. Sa mga salitang ito, muling inilabas ni Stephen ang kanyang pitaka at iniabot ang ilang pulang tiket sa may-ari ng tindahan. Lalong natuwa ang may-ari ng tindahan at sinabi kay Stephen, Hindi mahalaga. Hindi mahalaga. Bakit ang galang mo? Maaari mong panatilihin siya hanggat gusto mo. Pagkatapos nito, sinabi muli ng may-ari ng tindahan sa clerk. Anong ginagawa mo? Huwag kang magmadali sa trabaho. Nang marinig ito, nalungkot din ang tindera, at malapit nang tumulo ang kanyang mga luha. Ngayon ay gagamit na siya ng pera, kaya wala siyang paraan para makaalis. Pagkatapos ng mahabang panahon na pag-isipan nito, kailangan muna niyang ipadala ang mga bulaklak. Kung kailangang gawin ni Stephen ang kanyang sarili, kailangan niyang maghintay hanggang makarating siya doon at maging mas maingat. Sa oras na ito, nakita ni Stephen na ang mga bagay ay tapos na, at kaagad siyang nagsimulang tumawa. Pagkatapos ay pinulot niya ang rosas sa lupa gamit ang kanyang mga kamay at dirdiretsong naglakad papunta sa kotse sa labas. Ngunit sa oras na ito, direktang itinulak ni Marvin ang pinto at pumasok. Nasa labas lang siya ng pinto at kitang-kita niya ang nangyari sa loob. Sa oras na ito, nang makita niya si Marvin, ang tindera ay natigilan. Pagkatapos ng lahat, si Marvin ay nagbigay sa kanya ng maraming mga tip sa oras na iyon. Higit pa rito, siya ay nasa kasalukuyang sitwasyon at umaasa na may makakatulong sa kanya. Sa oras na ito, sinabi ni Marvin sa tindera na may ngiti sa kanyang mukha. Nako, nagkataon na nandito ka rin. Tapos gusto kong bumili ng mga bulaklak. Tulungan mo naman akong pumili. Nang marinig ang mga salita ni Marvin, biglang uminit ang puso ng tindera. Hanggat may dumating upang bumili ng mga bulaklak, hindi ba niya kailangang magpadala ng mga bulaklak sa silid ng mayamang ikalawang henerasyon? Kaya't inilapag ng tindera ang rosas sa kanyang kamay at sinabi kay Marvin na may pinanabik. Anong bulaklak ang bibilhin mo, sir? Ngunit bago pa makapagsalita si Marvin, diretsyong tumayo ang may-ari ng tindahan. Una, tumingin siya sa taas-baba sa damit ni Marvin.
Pagkatapos ay nilagyan niya ng mabahong mukha ang katulong sa tindahan at sinabi, "Halika, ang panauhin na ito hayaan kitang gamutin." Magmadaling ipadala ang mga bulaklak na ito kay Stephen. Matapos marinig ito, biglang lumamig ang puso ng munting tindera. Gaya ng inaasahan, hindi pa rin siya makatakas. Gayunpaman, ngumiti si Marvin, hinawakan ang braso ng tindera at sinabi sa tindera, "No, I asked the shopkeeper to help me choose the flowers last time. I'm very satisfied, so I want her to come this time." Tutal, ang oras ng pagbili ng bulaklak ay depende rin sa mood. Ang pagharap sa isang magandang babae ay mas mabuti kaysa humarap sa isang piraso ng bacon. Nang marinig ito ng may-ari ng tindahan, nagalit siya na sinabi niya na ako ay isang piraso ng bacon. Tiningnan ng may-ari ng tindahan ang mga damit ni Marvin at napagtanto na ang taong ito ay dapat na isang talunan. Dumating man siya para bumili ng bulaklak, 10 o 20 lang ang nabibili niya. Hindi niya maikukumpara si Stephen doon. Kahit na nawala sa kanya si Marvin, kailangan niyang tulungan si Stephen na gawin ang mga bagay-bagay. Kaya malamig na sinabi ng may-ari ng tindahan kay Marvin, "Paumanhin, sarado ang aming tindahan ngayon. Maaari kang pumunta sa ibang mga lugar sa lalong madaling panahon." Sa mga salitang ito, muling sinabi ng tindera sa tindera, "Anong ginagawa mo dito? Bilisan mo at ipadala ang mga bulaklak kay Stephen." Hindi inaasahan ng tindera na sa bagay na ito, diretsong isinara ng tindera ang tindahan. Siya ay ganap na naguguluhan. Noong una, gusto niyang magdahilan na abala ang trabaho sa shop, kaya mabilis siyang bumalik. Ngayon maging ang buong florist ay sarado na. Ano kayang dahilan niya? Gayunpaman, tumayo si Marvin at sinabi sa may-ari ng tindahan na may ngiti sa kanyang mukha, "Sigurado ka? Sigurado ka bang gusto mong tanggalin ang malaking kliyente ko?" Narinig ang mga salita ni Marvin, agad na napangiti ang may-ari ng tindahan. "Isa ka pa ring malaking customer. Tingnan mo ang damit mo. Maaari ka bang magdagdag ng hanggang $1,000? Kung titingnan mo si Stephen, ang damit na ito ay maaaring sulit sa lahat ng damit sa iyong katawan." Mahigit 1,000 rosas na si Stephen sa oras na ito. Sinasabi mo rin na isa kang malaking customer. Kung makakabili ka ng ilang 10 rosas at 20 rosas, ikaw ang magiging pinakamahusay. Tinatayang kailangan mong kumagat ng ngipin para makabili ng 20 rosas. Binata, kailangan mong kilalanin ang iyong posisyon. Tinuya ng may-ari ng tindahan si Marvin, ngunit umiling si Marvin at tumawa. Direkta niyang sinabi sa may-ari ng tindahan, "Gusto ko ng 10,000 rosas, at bibigyan kita ng 25 para sa isa." Ano? Sa oras na ito, nabigla ang may-ari ng tindahan nang marinig niya ito. 10,000 rosas, at ang presyo ay 25. Napakalaking pera. Hindi ngayon ang peak season para sa pagbebenta ng mga bulaklak. Kaya ang rosas na ito, higit sa lahat, ay ibinibenta sa halagang $15, ang $25 ay isa ng napakalaking presyo, na maaari lamang ibenta sa ganoong kataas na presyo sa araw ng mga puso. $25 at 10,000, iyon ay 250,000. Biglang naging 180 degrees ang ugali ng may-ari ng tindahan kay Marvin. Lumapit ang may-ari ng tindahan kay Marvin at sinabing may kahihiyan, "Nako, bisita, pasensya na talaga ngayon lang. May nasabi akong mali." Tumingin si Marvin sa may-ari ng tindahan, ngunit ngumiti siya ng walang pakialam. Pagkatapos ay sinabi niya sa may-ari ng tindahan, "Hindi mahalaga, ngunit maaari mong ilabas ang 10,000 rosas na ito." Sa mga salitang ito, tiningnan ni Marvin ang rosas sa kamay ng no. Dalawa sa isang tabi. Halatang alam ng may-ari ng tindahan kung ano ang ibig sabihin ni Marvin. Diretso niyang tinanguan ang ulo.
Pagkatapos ay pinuntahan niya si Stephen at sinabi sa kanya, "Naku, Stephen, pasensya na. Binalot na ng bisitang ito ang lahat ng mga rosas sa aming tindahan, kaya hindi ito maibenta sa iyo." Nang marinig ito ni Stephen, sisubog na ang kanyang baga. Hindi siya bumili ng bulaklak para sa romansa, kundi para makuha ang tindera. Sa huli, naharang siya ni Marvin sa daan. Kung wala ang mga bulaklak, paano niya hahayaan ang tindera na magpadala sa kanya? Tumingin si Stephen kay Marvin at tumingin siya pababa kay Marvin at sinabi sa tindero sa isang tabi, "Shopkeeper, naloko ka ba ng lalaking ito? Sa tingin mo ba ang mga damit na ito sa kanya ay parang mga taong may pera pambili ng 10,000 roses?" Nag-offer din siya ng presyong $25. Ni hindi niya kayang bayaran ang presyong $5. Nang marinig ito, agad ding nag-react ang may-ari ng tindahan. Tama si Stephen. Napakakulit ng lalaking nasa harapan niya. Mayaman ba talaga siya? Direktang tinanong din ng may-ari ng tindahan si Marvin nang may kaunting pagdududa. Bisita, maglilipat ka ba ng pera o i-swipe ang iyong card?" Nang marinig ito ni Marvin, nakangiti niyang sinabi, "I-swipe ang card." Ngunit hinawakan ni Marvin ang kanyang katawan, ngunit nahihiya siyang malaman na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang pitaka nang lumabas siya. Lahat ng card ay nasa wallet. Kung walang card, walang paraan upang magbayad. Gayunpaman, tuwang-tuwang lumapit ang may-ari ng tindahan dala ang card machine. Nang gusto niyang i-swipe ni Marvin ang kanyang card, nalaman niyang walang laman ang kamay ni Marvin at wala man lang siyang card. Biglang nagbago ang kanyang mukha at sinabi niya kay Marvin, "Hoy, bisita, huwag kang magbiro ng ganyan. May price tag ang tindahan natin. Hindi man loloko ang matanda at bata. Kung magbiro ka ng ganyan, huwag mo akong sisihin kung bakit kita pinaalis." Ngunit hindi nagpanik si Marvin. Sinabi niya sa may-ari ng tindahan, "Hindi bale. Basta tulungan mo akong maghatid ng mga bulaklak sa lugar kung saan ako nakatira, bibigyan kita ng mas maraming pera." Kita mo, nakabili si Stephen ng 1,000 bulaklak at inihatid sa pinto. "Doon mayroon akong 10,000 na bulaklak nang walang serbisyong ito. At hihilingin ko sa tindera na maghatid ng mga bulaklak para sa akin." Pagkarinig nito, tuwang-tuwa ang tindera. Alam niya kung anong uri ng tao si Marvin at gustong magpadala ng mga bulaklak kay Marvin. Ngunit si Stephen, na nakatayo sa isang tabi, ay nanunuya at sinabi kay Marvin, "Nakatira ako sa Villa area ng Moonlight, Washington, saan ka nakatira?" Nang marinig ito ni Marvin, hindi niya sinagot si Stephen. Kumuha lang siya ng panulat at papel sa isang tabi, isinulat ang kanyang address at ibinigay sa may-ari ng tindahan. Medyo naiinip ang may-ari ng tindahan nang makita niya ang misteryosong mukha ni Marvin. Gayunpaman, nang kunin niya ang papel mula sa kamay ni Marvin at makita ang address dito, bigla niyang nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? 118 Moonlight, Washington. Imposible naman, di ba? Di ba yon yung location ng Central Villa? Sa oras na ito, nabigla ang may-ari ng tindahan at sinabing, kung tutuusin, ang kanyang tindahan ay hindi kalayuan sa mansyon ng Moonlight. Naturally. Narinig ko ang alamat ng Central Villa. Na isang super villa na nagkakahalaga ng daan-daang milyon. At ang developer ng real estate ang direktang nagbigay nito sa may bahay, na hindi sapat upang patunayan kung gaano karangal ang katayuan ng may bahay. Tandang padamdam. Ang gayong bahay mismo ay kumakatawan sa pagkakakilanlan. Ngunit pagkatapos marinig ito, si Stephen, na nakatayo sa isang tabi, ay nagsabi ng may matinding panunuya. "Boy, may limitasyon ang pagsasalita ng walang kapartakan. Alam mo ba kung sino ang nakatira sa gitnang villa? Sinasabi ko sa iyo, kapag narinig ka ng tunay na may-ari ng villa, wala kang mapapala."
Si Marvin ay tumingin kay Stephen ng kakaiba, umiling at sinabi kay Stephen, "Hindi ko talaga maintindihan kung paano mo ito ikinalat. Bakit mo ito ipinakalat sa akin na parang halimaw? At kung ako man ang may-ari ng Central Villa ay may kinalaman sa iyo." Sa karamihan, ito ay ang koneksyon sa pagitan ko at ng may-ari ng tindahan. "Boss, gusto mo bang gawin itong negosyo?" Kung tutuusin, si Marvin ay hindi mukhang mayaman, ngunit sa sandaling ito, nakita ng may-ari ng tindahan ang susi sa kamay ni Marvin, ngunit siya ay natigilan. Ang kanyang asawa ay nakikibahagi sa dekorasyon, kaya alam niya ang lahat ng uri ng mga high-end na pinto at bintana. Ang susi sa kamay ni Marvin ay ang susi na tanging ang pinaka-advanced na pinto ang lalabas. Ang ganitong uri ng key ay may kasamang mataas na naka-encrypt na chip, na may fingerprint unlocking at remote door opening functions, at ang pattern dito ay isa ring gawa ng sining, ngunit ang mga ordinaryong tao ay hindi kayang gamitin ito. Nang makita ang susi, agad na naging masigasig ang may-ari ng tindahan at sinabi kay Marvin, "Siyempre willing naman akong gawin itong business pero may maliit akong request. Hindi ko alam kung makakapunta ako sa bahay mo at tingnan, para matulungan kang ayusin ang mga bulaklak na ito." Tuwang-tuwa ang may-ari ng tindahan. Kung tutuusin, ang Central Villa ay isang alamat para sa kanila. Kung makapunta talaga sila sa Central Villa, qualified silang magyabang in the future. Tumango rin si Marvin. Pagkatapos ng lahat, binalak niyang bihisan ang villa. Kung may dumating para tumulong, ito ang pinakamahusay. Sa oras na ito, malamig nang umuso si Stephen nang makita niya ang may-ari ng tindahan. Wala siyang lakas ng loob na magsabi ng kahit ano kay Marvin. Kung si Marvin talaga ang may-ari ng Central Villa, alam niya na sa pagkakataong ito ay may problema siya. Nakatingin lang si Stephen sa tindera. May relasyon talaga ang tindera kay Marvin. Natatakot ako na hindi niya maipagpatuloy ang pakikipaglaban sa taong ito sa hinaharap. Malas iyon. Sumakay si Stephen sa kanyang sasakyan at dumiretso. Si Marvin ay hindi rin nanatili sa tindahan. Una niyang hiniling sa may-ari ng tindahan na maghanda ng higit sa 10,000 rosas. Pagkatapos ay dinala niya sila diretso sa kanyang villa. Nang makita ng may-ari ng tindahan na si Marvin talaga ang may-ari ng Central Villa, nagliwanag ang kanyang mga mata at hindi niya maiwasang mamangha sa lahat ng nasa gitnang villa. Gayunpaman, umiling si Marvin at hiniling sa kanila na magtrabaho ng mabilis. Pagkatapos ng lahat, ang oras ay pagpindot. May iba pa siyang gagawin ngayong umaga at kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito bago bumalik si Joanna. At iniisip din niya na hindi mabuting tao ang may-ari ng tindahan. Sa pagkakataong ito, kumikita siya para sa may-ari ng tindahan. Bakit hindi mo siya bigyan ng magandang kamay? Kaya't si Marvin ay direktang nag-utos sa tindera at pinatakbo siya ng pataas at pababa. Mataba ang tindera at kadalasang kulang sa ehersisyo. Bigla na lang parang na-fishing ang buong tao sa tubig. Gayunpaman, ang may-ari ng tindahan ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang mga reklamo. Kung tutuusin, napakabuti kung makakarating siya sa villa para mamasyal. How dare he say the rest? Nagtulungan ang tatlong tao at hindi nagtagal natapos ang layout ng 10,000 roses. Binihisan nila ang villa na parang dagat ng mga bulaklak. Habang nakabukas ang pinto, naamoy nila ang nakakapreskong aroma ng mga rosas. Salamat sa mga sumusubaybay. Paki-like and subscribe naman.